ito na siguro last na pag-support namin sa mga Marcoses dahil hindi Nako. lang may kilala. Yari ka, bata Well, so ka. ngayon, ikaw lang yung isa sa mga rare siguro na tao na meron kang pagkakaibigan kay President Bongbong Marcos at saka kay Vice President Sara. Sinubukan niyo po ba silang ipag-ayos simula nung nagkaroon ng hidwaan itong unity team? Well, nung inumpisa ko yan, ang totoo niyan, Sara, sigurado na mananalo for president. Nobody could beat her. Yan, ha? Very popular at that time. Now, Ayan, coming from a very veteran politician. Hindi na yung, sabi niya, mananalo yun. Di ba? Kaya nga, sabi nga ni, di ba, naalala nyo, binati ko si Vice President Sara Duterte nung sinabi niya yan, one time. Sinabi niya yan eh. Sabi niya, sa akin na yung presidency. Di ba? Meron siya sinabing ganun eh. It's already mine. Pero, hindi niya tinuloy. Alam mo, noon, yun ang ano eh. Because of the success of Tatay Digong. Kaya, gusto nila tuloy-tuloy and they want VP Sara to run for the president. No, di ba? And alam natin, lahat suporta na eh. Nandun na eh. From the politicians. Kasi wala sila eh. Ano na eh. Yung tao, nasa kanila eh. 80 plus ang ratings ni Pangulong Duterte. So definitely, they want the same. And ganyan naman na nangyari din sa Davao. Di ba? Mayor si Pangulong Duterte, tapos gusto si Vice President si Vice President ang maging sumunod na mayor pag wala na si PRRD. Ganun na nangyari. So tama si si Manong Chabit na talagang eto na yung siya na eh, kanya na yung pagiging presidente. si Bongbong naman, nakiusap si Amy Marcos sa akin, natulungan si Bongbong for his vice presidency dahil dinaya lang, sabi niya, tawagin muna yung mga leaders sa North bago ako. Tingnan ninyo ang pumipihit. This is, you have to understand, that's why I don't like Amy. I think hindi siya nagsasabi ng totoo sa taong bayan. Hindi, sa tingin ko lang that is my opinion. I think meron siya itinatago na nakakaintindi sila lang. Yung pamilya lang nila. That's why I do not trust her. Okay? Kung makikita niyo dito, Bongbong Marcos is not a strategist. Bongbong Marcos is nothing but kung ano yung pinotray ni Amy Marcos dun sa pelikula niya. He is nothing but somehow is just being puppet by, tingnan nyo sinong pumipihit ng political career ni BBM? Senator Amy. From the very beginning. That's why I do not believe na magkaaway sila ngayon. Ako, I do not believe na magkaiba sila. Yung mga patutsyada ni Amy Marcos, panis, supot, ika nga. Pansinin nyo, hindi niya nga sinisising kapatid niya ever eh. Bakit? Kasi part of the plan. Na kunwari, sisihin yung mga palpak dun sa mga tauhan, pero hindi naman kay Bongbong Marcos. Para ang dating, you're sparing your brother para lang, di ba, babanatan mo yung mga gabinete niya. Sa akin, that's stupidity. Kung palpak ang mga cabinet secretary mo, ang palpak yung presidente. Hindi pa pwedeng yan. Hindi pa pwedeng, hindi, palpak lang kasi itong cabinet secretary, kaya pumapalpak yung kapulisan. Palpak lang itong cabinet secretary to, kaya pumapalpak yung mga justices. Hindi pa pwedeng ganun. Justice, hindi pala justices, sorry. Wrong term. Yung prosecution ng DOJ o NBI o whatsoever. Di ba? Hindi natin pwedeng sabihin ganun. Pumapalpak lang sila at hindi kasalanan ng kapatid mo. Ang kapatid mo ang big boss, supposedly. Tapos sasabihin mong wala silang kinalaman. Dito pa lang, kitang-kita nyo na ang pagpihit ng political career ni BBM from the very beginning, si Amy Marcos. Tapos all of a sudden, magkaaway na sila ngayon. Ano yun? Hindi totoo yun. Magkamag-anak yan, magkapatid yan eh.
ang gumalaw ng politika ni BBM, si Amy, tapos magkaaway na sila bigla ngayon? Bullshit. That's not the truth. I don't think so. Makapagbigay ng desisyon ko na tutulong sa inyo ako. I will invite them, Manong, all the leaders in the North, but I'll use your name because you're the president of the Mayor's League. Sige ako. Nimbita niya, dumating naman lahat. So pagdating doon, sabi ni Amy, thank you for coming. So we could start the early campaign of Bongbong for Vice President. Dinaya lang sabi niya. But Manong Chavez has a plan. Manong, can you tell us a plan? Kako, magpapile tayo for President, for Vice. Marami kang makakalaban dyan. Kung ang gusto kong mangyari, mag-file tayo ng for President, wala pa na magpapile Pero pag nag-file si Sara, you have to slide down. Then I have the leverage to talk to Sara. Ikaw ang vice, protected ka na. Palakpakan sila, si BBM, salamat Manong. Kita nyo yung plano? At si BBM mismo nagpasalamat din. That was the plan. Di ba? President muna si VP Sara Duterte. Tapos, sorry. President pala si tatakbuhin ni Marcos. Tapos pag nagpresidente si Sara, bababa si Marcos. Ganun dapat. Yeah? Yun ang plano All pa noon ang lumabas. COVID. So, nakiusap ako sa Department of Health, pwede small group. So, nag-ayos ako, being the president of the Mayor's League, regional mayors. Isang region, lahat ng mayors. So, nakilala si Bongbong sa mga mayors. Yung mga mayors nga, paano si Sara? Then, nag-uusap na kami ni Sara, may plano ako dyan ako. So, kita mo kahit yung mga mayor si VP Sara talagang gusto nilang presidente. Kung hindi lang pinersuade ni Governor Chavit yung mga mayor, sinabi, hindi, may usapan na kami ni Sara. For president. Sara for president Hindi, okay lang yan ako. So, nakako naman si Bongbong mag-slide down. In the end, bakit hindi po nag-slide down si Nagkataon ng problema nung popular na si Bongbong dahil sabi sa akin ni Bongbong noon, Manong, ang swerte ko, ikaw ang presidente ng Mayor's League. Puro mayors ang minimit ko ngayon. Ang laking tulong ng mga mayors. Nung tumakbo ako noon, wala akong isang mayor, sabi niya. So Grabe yung ginawa ni ni Chavit Singson, Di ba? Di, alam mo, yan po kasi talaga ang sikreto sa national yung mga mayor. Pagka yung mayor hawak mo, siya sa'yo sa baba, isasama ka niyan sa tawag nila, yung sample ballot. Malaking bagay yun. Pag binitbit ka ng mayor, kaya nililigawan ng bawat tumatakbong presidente, tumatakbong senador, ang mga mayor ng mga lungsod. Ikakampanya ba siya o ganun. Ang naglakad doon si Chavit. So, dapat malaking utang na loob ni Marcos dito kay Chavit. Yun ang totoo. Pero, nagka-momentum na po siya, ayaw na mag-slide down. No, wala nang pagkakataon na gano'n dahil nung kinausap ko si Sara na pag nag-file ka, willing si Bongbong, yun ang usapan namin dahil kami mga mayors, committed na kami sa iyo. As we have committed. So he's willing to slide down. Hindi naman, hindi na ako tatakbo ngayon. Next time na lang, sabi niya. Bakit naman? Hindi, marami rin hindi ko na makwento yung mga nangyari. So, ayaw na niya. So in the end... So kako kay Bongbong, bingo ako. Wala ka lang kalaban. Bingo siya. So talagang may utang na loob. Hindi lang kay Chavit Singson itong si Bongbong Marcos. Kahit po kay VP Sara, kung hindi nag-Vice President si VP Sara Duterte, olat ka. Hindi ka mananalo. At saka, yung mga mayor, talagang si VP Sara Duterte gustong maging presidente. Hindi ikaw. Second choice ka lang. Kaya ka naman. Hindi. Gusto mo ganyan? Second choice? Halimbawa, ligawan ka ng isang lalaki. Ay, bihirang buhay rin. May lalaki lalapit sa'yo. Alam mo, gusto kitang, mga pangasawa.
Ha? Kursyonada ka style. Pero meron talaga akong iba una. Pag hindi niya ako sinagot, ikaw nang tayo dalawa na. Ano mararamdaman nyo nun? Hindi, kayo mga kababaihan, sabihan kayo ng lalaking ganun. Pangalawa ka lang, meron talaga akong ibang crush eh. Ito talaga yung crush ko. Kaya lang, hindi ako sure kung sasagutin ako. Pag hindi niya ako sinagot, huwag ka mag-alala. Sa'yo ako mapupunta. Putang inang yan, shit. sorry. Ano nga, di ba? Gusto nyo ganun? Gusto nyo? Hindi. Bako nagtatanong lang naman ako kung gusto nyo ng ganung klaseng lalaki. So parang ganun na nangyari. Ang talagang choice ng mga mayor, si Vice President Sara Duterte, hindi si Bongbong. Nagkataon lang, hindi tumakbo si Bongbong at sumama si Vice President kay Bongbong. So, yung mga sinasabi ng mga tatanga-tangang tansong vlogger na kaya daw nanalo si Bongbong Marcos, it's not because of Sara Duterte. That's truth. That's not the truth. And that's bullshit, sabi niya. Bakit? Yan na nga mismo. Mga mayor na nga nagsasabi. Gusto nila si BP. Nagkataon lang, hindi tatakbo si BP. Malakas for president, ayaw na tumakbo, good for you. Tuwan-tuwa siya. Tuloy-tuloy na kami lahat. Tuloy-tuloy. Ako lahat ang dinamit lahat ang aeroplano ko, kasama ko siya, ako nagkukontak sa mga mayors, ako nag-arrange lahat. Support. Pag may banat kay Bongbong, ako nagsasagot. Nako? Pero after election, may Alzheimer na si Bongbong, hindi na ako kilala. Nako po! So ngayon po ba, kanino kayo mas malapit? Kay President Ayun Bongbong na. Marcos or kay... Pero bago natin i-discuss yung Alzheimer ni Bongbong, hindi, may maganda siyang dito ha. Meron siyang binitawan dito, hindi ko alam kung paano niya sinasagot. Sabi niya, pag may banat kay Bongbong, ako ang sumasagot. Ako may tanong. Nakita niyo ba si Chavit Singson sumagot? Hindi. So anong ibig sabihin niya nang siyang sumasagot? Alam mo, isa lang masasabi ko. Meron talagang farm. Mahilig pa naman sa farm itong si Manong Chavit. May farm nang sumasagot. Meron talagang countermeasure sa social media itong grupo ni Marcos. At si Chavit Singson ang, hindi ko alam kung funder, hindi ko alam kung anong ibig niya sabihin eh. Pero ibig sabihin, meron talagang grupong sumasagot na siya ang boss. Kaya nga naano siya na ako na nga sumasagot sa mga tanong eh. Pagka may bati ko sa kanya, tapos nagkaroon ng Alzheimer. Hindi, marami rin hindi ko na makwento yung mga bang nangyari eh. So, ayaw na niya. So in the So, end, kako kay Bongbong, bingo ako. Wala ka ng kalaban. Yung pinakamalakas for president, ayaw na tumakbo, good for you. Tuwan-tuwa siya. Tuloy-tuloy na kami lahat. Tuloy-tuloy. Ako lahat ang dinamit lahat ang aeroplano ko, kasama ko siya, ako nagkukontak sa mga mayors, ako nag-arrange lahat. Support. Pag may banat kay Bongbong, ako nagsasagot. Pero after election, may Alzheimer na si Bongbong, hindi na ako kilala. Yun lang. May Alzheimer. Alam mo, ang nagpabagsak kay Erap, ito si Manong Chavit. Yung mga bitaw niya nun yung mga sinasabi niya, yun ang nagpabagsak dito kay Erap nun. Sa tingin nyo, itong bitaw niyan to. Kasi, hindi, si Manong Chavit, hindi ordinaryong tao yan. Yung connection yan, hindi yung batikos, hindi yun ang magpapabagsak sa isang politiko. Hindi yun. Hindi yung batikos. Hindi yung salita. Pero yung credibility ng tao. Yung credibility niya bilang may mga koneksyon, may mga supporter, may mga negosyanteng kaibigan, nagsalita na siya. Nagigets nyo?
nagsalita na siya. Ibig sabihin, nagsabi na siya na eto si Bongbong, hindi ito maaasahan. Ano yung ibig sabihin niya na may Alzheimer? Etong si Bongbong, lahat ng mga pinangakuan nito, ng something, ng mga negosyante, wala. Ito ay walang kwenta. So, puro kalokohan yung mga pangako. Yun ang sinasabi niya dito eh. Yung pagiging Alzheimer niya. Yun ang punto niya dito. Malaking problema yan. Lalo na sa mga negosyante. Kaya nga nakakatakot yan kasi kung ito ang dating nagpabagsak kay ERAP, yung mga bitaw niya, hindi kaya baka ganyan din ang mangyari. Naku, ayoko naman. Naku. Mahirap yan. Huwag ganyan. Hindi dapat yan. Hindi. Alam mo naman tayo, di tayo pabor sa mga pabagsak eh. Kaya nga ewan ko kung anong mangyayari. So Tingnan ngayon po natin. ba, kanino kayo mas malapit? Kay President Bongbong Marcos or kay Senator Amy? Kay Lam, malapit naman ako dahil tinutulungan ko sila tuwing eleksyon. So, Po, ang support nyo kung sakaling tumakbo si... Sandali, kung tumakbo si Amy. Baka naman magbago ka, Manong Chabet. Hindi, baka mamaya baka pagtakbo naman ni Amy, bigla ka naman magbago. Huwag ganun. Baka makiusap na naman sa'yo si Amy. Vice President Sara sa 2028 will be with... I will Vice support President. her. Okay. Yun. And Manong, Tinanong si Vice President ba, will you support? Naku po, patay. He will support Vice President Sara Duterte. Yun ang gusto. Yan ang gusto natin eh. Pero Manong Chabit, walang bat-bat ha. I will support her but Senator Amy should be the Vice President. Wag naman ganun. Wag ganun. Manong Chabit, wag sanang ganun ha. Okay na yung I will support her kung kahit sino pa yung kanyang Vice President. Wag na yung I will support her pero kailangan Vice President si Senator Amy. Wag po sanang ganun. Manong Chabit ha. Pero syempre, it's your choice. It's your freedom. It's your vote. Pero sana lang. Wish ko lang. Ganun ba? yung kayo rin po yung kilala bilang isang kingmaker, pero yung family mo is also in politics. Yes. So, there was recently a feature wherein nabansagan kayong super obese dynasty kasi sa pamilya ninyo, 23 candidates ang mula sa Singson family sa nakaraang election. Yeah, I would like to explain that. Yes. Noong araw, ayaw kong dynasty. In fact, I'm one of the authors of the anti-dynasty. Hindi na natin yung itatakel dahil ibang issue na yan. Local politics na yan. Sa kanila na yan. Basta tayo, dun lamang tayo sa national politics sa ating Vice President Sara Duterte. Palakpakan. Maraming salamat kay Manong Chabit at susuportahan niya si Vice President Sara Duterte.